Hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito, no? So bahagi ho, no, na paanyaya sa atin na pinagtitibay sa ating pagkilo sa daigdig na ito, no? Na ang Diyos natin ay ang Diyos ng pagliligtas, no? Ang Diyos na nagpapahayag ng higit na pakinabangan natin ang buhay na ito, no? At ang buhay na walang hanggan, ano? Sabi nga ho natin kahapon ay pinagdiwang natin, ano, ang kapistahan ng Immaculada Concepcion, no? Ang mahal na Birheng Maria, no? At gawa ng ano para siyang magiging daan upang sa Jesus ay magkatawang tao sa daigdig na ito. Bakit? Dahil gusto niyang tubusin tayo, ano, sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay, no? Bahagi pa rin ho yun ng pagliligtas ng Diyos, ano? Bakit niya tayo inililigtas, ano? Hindi niya naman kailangan yun, ano? Hindi kawalan ng kanyang kapangyarihan. At kung tutusin ay ang ating kinasadlakan ay hindi niya pagkukulang, ano? Pagkukulang natin ito, ano? Sabi nga po natin ay gawa ng pagkakasala natin. Pero ang Diyos ay nais niyang tayo ay magkamit ng kaligayahang walang hanggan. Katulad ni Maria, ano? Sabi nga natin, ano, ay anong makita nga natin, napupuno ng grasya, ano? Napupuno ng grasya. Kaya walang lugar ang disgrasya, ano? Kasi kapag sinabi natin kawalan, no? Pag sinabi natin disgusto, no? Hindi gusto, no? Kaya kapag disgrasya, ano, ay walang grasya, ano? Hindi, no? Hindi lacking, hindi lang basta si Maria ay walang grasya, ano? Hindi lang si Maria ay may grasya, ano? Ngunit si alin, napupuno ng grasya, ano? Full of grace. Walang puwang ang kawalan ng grasya. So, bahagi ho na kung saan ay makita ho natin. Kaya nga, anong ipinamanik sa atin dito ng pong may kapal, ano? Na hahanapin kahit ang isa man sa mga naliligaw na mga tupa, no? So yun ang wag nating kalimutan, no? Hindi nais ng Diyos na tayo ay maligaw, no? Ay bakit tayo naliligaw, no? Ay sabi nga ho natin, yung pangunahing pamantayan natin, no, ay gawa ng tinatawag nating free will, no? Yung kalayaan na pumili, no? Kalayaan na pumili. Bahagi ho, no, na yun ay isa sa mga regalo na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi pwedeng sabihin bakit tayo pababayaan, no, na maligaw, no? Ay pwede naman na pilitin tayo ng Diyos, no, na wag maligaw. Ay hindi ho, no? Kasi bahagi ho yun na kung saan ay makita natin. Isa ho yun sa mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ang kalayaang pumili, no? Kaya lang, hindi lang ho basta pagpili, no? Kinakailangan din ho, wag din natin kalimutan na alin. Kinakailangan din natin na alin, may sapat tayong kaalaman. Kaya napakahalaga ho na maipamanik natin yung ating maunawaan natin, yung ating pananampalataya at yung paanyaya na ipinapahayag ni Jesus, no? Kasi bakit? Hindi mo kasi mapipili ang hindi mo kilala, no? Hindi mo alam, ba't ko pipiliin yan? Hindi ko naman kilala yan, hindi ko naman alam yan, no? Ano ba yan, no? Kaya bagamat sabi nga natin, nire-require sa atin ni alin yung pagpili, no, na sumama ba tayo sa Panginoon
Sabi nga natin, kasi mahanap nga tayo, ano? Pero baka mamaya ayaw nating sumama, ay walang magagawa. Pero kinakailangan natin na alin? Kinakailangan ulit natin na magkaroon ng sapat na kaalaman, no? Tungkol sa ating Diyos, no? Kasi or else, no, hindi tayo mapipili, hindi natin siya mapipili, no? Anong mangyayari? Baka mamaya ginagawa lang natin ito, no? Sabi nga natin, ay gawa lang siguro na agos ng sumusunod lang tayo sa agos ng tubig. Hindi ho pagpili yun, no? Nasusunod lang tayo sa pag-agos ng tubig. Pwede rin pagpili, pero mababaw, no? Hindi ho yun ang pagpili na hinihiling sa atin ng kung may kapal, no? Bahagi ho na kung saan makita natin. At yun na yun, kinakailangan din natin alin. Kinakailangan na natin alin. Mag-aral, no? Maghanap ng pagkakataon na higit nating makilala, ano? Ang Diyos. Sabi nga natin, ang Diyos na alin, nagnanais na tayo ay alin, na katulad ni Maria alin, mapuno ng kanyang pagpapala at ng kanyang kagandahang loob na ipinamamanhik ko para sa bawat isa sa atin, no? Kaya napakahalaga rin, no, yung pagkilos na kung saan ay sabi nga natin ay maituro natin, no? Maipaliwanag natin at maintindihan natin yung ating pananampalataya, ano? Na ito ay alin, lahat ng ito ay alin, pagpili natin sa Diyos, no? Hindi pagpilit, no? Hindi sabagat pinili tayo, no? Yung salitang pili, no? Lagyan mo lang ng T, no? Ay iba na kaagad yung kahulugan, no? At kung tutusin na rin, magkasalungat na, ano? Pili at pilit, no? So bahagi ho na kung saan ay inaanyayahan tayo ng Poong May Kapal, ano? Na yun nawa yung wag nating kalimutan, ano? Ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak, ano? Kaya kung minsan pag sinabi natin na pinarurusahan ako ng Diyos, ano? Hindi ho, ano? Hindi ho ang Diyos na nagpaparusa sa atin, ano? Sino nagpaparusa sa atin? Tayo, no? Bakit? Dumalabas tayo sa grasya ng Diyos, no? Yun ang hindi ho sapagkat pinarurusahan tayo ng Diyos, no? Kasi bahagi ho yun ang kanyang kagustuhan ni alin, pagpalain tayo, no? Iligtas tayo, no? Pero kinakailangan dito ka lang, ano? Sa boundaries na ibinigay niya, ano? Huwag kang magkakasala, ano? Kasi siguradong magkakasala ka. Bagamat may mga pagkakataon na kung tuusin po, ano? Sabi nga natin, may mga taong naliligaw ng landas, gawa ng alin? Gawa ng ibang tao, ano? Kaya nga, sabi nga ho natin, yung tinatawag din natin ngayon, siguro yung sin ng iba, yung kasalanan ng iba, ano? So kaya bumabaha lalo tayo. Bakit? Dapat na yung pera na ginamit para doon sa flood control projects hindi ginamit ng maayos, ano? So nakaka-apekto sa iba, ano? Ang pinakadulo nun ay alin, yung tinatawag nating structural sin, ano? Naging kasalanan na ng struktura, ano? So katulad ng tinatawag nating, sabi ko nga, gawa ng korupsyon at ng padrino system, ano? Ay kinakailangan din natin, ano, na ganun pa rin, no? Bagamat hindi natin kasalanan, ay kinakailangan natin magtulong-tulong tayo, ano? Kasi hindi pwedeng sabihin natin na alin, hindi tayo maapektuhan ng kasalanan na dulot ng iba, ano? Kinakailangan hindi lang tayo tayo ang maging banal, ano? Kinakailangan din pati yung ating kapitbahay, ano, maging banal, ano? Kasi kung yung kapitbahay mo, ano, ay hindi banal at walang iya, ano, ay pwede kang perwisyuhin yan, ano? Bahagi ho yun na kung saan yung makita ho natin, ano? Kaya ipanalangin natin, ano, yung kabanalan hindi lang para sa atin, ano? So kung ang kabanalan natin ay sabi na tayo lang, hindi ho kabanalan yan. Yung tunay na kabanalan ni alin,
kinakailangang isama natin, ano, yung ating kapitbahay, ano, yung mga tao na sa lipunang ginagalawan natin, yung mga namumuno sa atin, ano, sapagkat sa oras na sila ay, sabi nga po natin, naligaw ng landas, hindi pwede tayong hindi maapektuhan, no? Kasi bahagi o yun. Kaya nga yun ang tinuturo din ng tinatawag nating kasalanang mana, no? Ay bahagi ho, no? Ay kinakailangang maputol, no? Yung epekto ng kasalanan para mailagay natin ang ating sarili sa tiyak na lugar na kung tawagin natin ay kalugod-lugod sa harapan ng poong may kapal. Pero yun ang wag natin kalimutan, no? Hindi nais ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanya, no? Sapagkat hindi nais ng Diyos na tayo ay mapahamak, madisgrasya, ano? Mapalala ang ating katatayuan. Ang nais niya alin? Tayo ay, sabi nga natin, sa term na ginamit natin sa Immaculada Conception ay alin? Mapuno ng kanyang grasya at pagpapala.